Magandang umaga, magandang hapon, mapagpalang hapon mga kasaka. Ayan ang ating pastulan dito sa bakanting lote. Oh. Pero itong bagong alaga natin na si Kibak mukhang naninibago. Ngayon lang kasi makakita ng ganitong klaseng damo at patikim-tikim lang siya mga kasaka. Oh, samantalang yung mga alagang kangkong natin mga kasaka yan, kain ng kain. Naninibago pa si Kibak mga kasaka. Halika na dito Kibak. Dahil siya ay sanay sa fully confinement, hindi nakakalabas at hindi nakakagala na kumain ng sariwang damo. Yan, naninibago. Pero buti na lang may feeds pa tayo doon at pinibigyan natin siya konti-konti habang sinasanay natin siyang kumain dito sa pastulan. Yan, medyo talagang maninibago siya mga kasaka, pero tinurukan na natin siya ng B-complex kaninang umaga para bukas iron naman. Tingnan na rito. Samantalang tong mga alagang kangkong na kambing natin mga kasaka ayan sarap ng kain. Lakad-lakad, kain, lakad, kain. Kahit ang kapal ng mga damo, talagang mapili sila sa pagkain mga kasaka. Kaya di tulad ng tupa, pag kumain ay talagang kain hanggang masaid yung damo. Itong mga kambing nating alagang kangkong mga kasaka kain dito, kain doon. Mas madami yung lakad kaysa kain. Ayan luwang nung pastola nating bakanting lote. Ayan. Nakapagdamo na rin ako ng iuwi kong pagkain ng aking dalawang baka. Ang dami yung ibon pa dyan. Wala na. Daming ibon dyan mga kasaka. Ayan. Dito na nga pala tayo sa Canarum Lake. Pugad ng mga iba't ibang klase ng ibon. Ayan. Ewan ko kung anong tawag na sa mga ibon na yan. Pero nung buwan ng March, April, February, wild duck, ang dami yan mga kasaka. Libo nagsisilipad dyan pag nagpapasol tayo dito noon sa mga buwan na yon. Ayan, ewan ko kung anong tawag yan, pero sa Ilocano ang tawag namin dyan ay tangad. Tangad kasi mahaba yung leeg na ibon. Dami nila yan kanina. Ay nang sasampa ko lang dito na binugaw ditong mga pastol natin. Kapal. Daan siguro yung mga lumipad nung inakay natin dito yung mga pastol natin mga kasaka. Ayan. Yan si Kibak. Yun naman si Baki, ang ating kasalukuyang gamit na bak ngayon. Ang unang lahi niyang papalabas niyan is mga September, October yan. May palabas na siyang lahi mga kasaka. At pag kaya nang sumampa nito si Kibak ay kailangan na natin dispose si Kaki mga kasaka para ito ang gamitin natin panglahi. Isang purebred Alpine. Ayan. Tindig native pero purebred Alpine yan mga kasaka. Galing kay Sir Randy Valerio na para makapagpalahi tayo ng gatasang kambing. Ayan. Sa ngayon, 10 yung ating inahin.
upgraded ang lulubyan, may upgraded bower tayo. Halos isa na lang yung purong native ko. Ayun, si Melda, kasaka, ang aking purong native na lang. Ayan, yan si Majimba, may yan yung unang nanganak noon, triplets. Ayan, medyo nabansot lang sila kasi triplets. Sabi nga ni Sir Valerio kahapon, mas okay pang iisa kaysa sa tatlo kung babae. Kasi kung babae ay kahit iisa, maganda naman yung kalalabasan kasi isa lang yung anak at iisa lang yung dede o maggagatas sa kanyang nanay. Pero ang practice nila, pagkapaanak nila ng kanilang mga kambing, agad hinihiwalay na mga kasaka at pinapagatas na lang sa bote kasi ginagatasan nila yung mga alagang kambing nila. At siya daw ay nakakakuha ng average 100 liters every day. Takin mo yon, 100 liters every day, dami nun. At ang presyo daw po ng isang litro ay 150 per liter. Kwentahin nyo nga mga kasaka kung magkano kung mabebenta yon. Average lang yun pero ang pinakamataas daw is nasa 130 to 150 liters every day. Average lang yung 100 liters every day. Sa kambing pa lang yun pwera pa sa baka at kalabaw. May tupa pa siya. Ang kanyang area is less than 1 hectare lang mga kasaka. Kaya number 1 talaga kapag may alaga tayong mga ganitong klaseng alaga, yung pagkain, lalo na sa tuwing tag-ulan at hindi tayo makapagpalabas sa pastulan. Kailangan tayong mayroong silage. Mas the best kung corn silage, pero or feeds. Yan, hindi na natin natanong kahapon kung ano yung gamit niyang feeds na pakain sa kanyang mga alagang kambing. Yan. Si Bak, kain na doon. Yan. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord sa pastulan.